Samahan niyo ako na puntahan ang pinakasikat na coastal walk sa buong Australia, ang Coogee to Bondi Walk. It's 6:30 AM ngayong araw at nandito ako sa Bondi Junction. Yan yung sasakyan natin na bus 313 papuntang Coogee. It's now 6:52 ng umaga at nakarating na tayo dito sa Coogee Beach. Sa totoong buhay lang, di ko alam yung pupuntahan ko. Para di tayo maligaw, tumabay lang tayo sa daloy ng tao. Bakit pabalik na sila? Saan sila papunta? Baka ginawa nila Bondi to Coogee Walk, kaya kasalubong ko sila. Tapos ako naman Coogee to Bondi Walk. Yung lalakarin natin ngayon na to ay 6 kilometers at sabi nila nasa 1.5 to 2.5 hours na lakaran daw to mula Coogee hanggang doon sa Bondi. Di ba ako nakakalayo? Ayun pa lang yung Coogee, oh. Hinihingal na ako. Sabi dun sa napanood ko sa TikTok, sundan lang daw yung mga tao na naglalakad para hindi maligaw. Pero parang walang tao din. Parang mali yata ako. At parang residential na to. Tama lang pala yung daan natin kasi nandito na tayo ngayon sa Gordons Bay. Hindi sa beach, bay siya. Pinupuntahan to hindi para mag-swimming, kundi para mag-snorkeling. Pero di ba pagka nag-snorkeling ka, nag-swimming ka din. Tuloy lang tayo sa paglalakad. Feeling ko, maitataguyod tayo ng dala kong kape. Kala ko mga yate-yate lang nasa Australia. May mga bangka-bangka rin palang gayon. Sabi, walk din naman, hike. Ba't paakyat to? Kita niyo yung damit ko. Patsi-patsi na yung kulay. Ang nalakad natin ay mula doon, pa doon, hanggang dito, paikot dyan. Nandito na tayo ngayon sa Clovelly Beach. Ito yung beach na walang buhangin. So kung ayaw mong may buhangin na dumikit sa paa mo, dito ka pumunta. More on swimming and snorkeling yung ginagawa ng mga tao dito. Nakakatatlong stops na tayo. At sabi, 1 oras pa daw na lakad to. Parang 15 minutes na lang yung kaya kong itagal. Kagandahan pa dito, kapag nauhaw ka na, may mga libreng tubigan na pwede mong inuman. Ganyan, no? Kung may dala kang water bottle, igiban mo. At makarating na ako sa sementeryo. Nandito tayo sa Waverley Cemetery. Hindi ko naman alam na may cemetery pala dito. Sa kanan ko dagat, sa kaliwa ko, sementeryo. Ito yung cliff section na isa sa pinaka-highlight ng Coogee to Bondi Walk. Kung mapapansin nyo, sa gilid niya maraming headlands. Sabi, yan daw kasi dati yung dinadaanan ng mga mangingisda at ng mga rescuers. Nabasa ko lang. Ba't sila kahit tumatakbo fresh? Ba't ako hulas? Dinaanan natin yung cliff na yan. Ayun yung cemetery ng Waverley. Tapos, naglakad tayo dun sa cliff. Ang ganda ng view. Kulang 1 oras pa daw yung lalakarin natin. Kaya, tara na. Time check, alas 8 na ng umaga. 1 oras na tayo naglalakad at nandito na tayo sa Bronte Beach. Kung makikita nyo, kahit may mga shark issues ng mga nakakaraang linggo, marami pa rin tao na nagsuswimming. Itong Bronte Beach, kilala to bilang community beach dito sa Sydney. Kasi meron tong malaking picnic area doon at nandito din yung Bronte Park. Tapos meron ding Bronte Bath. Ito yung man-made pool na ginagamit ng mga tao dito mula pa noong 1990s. Ang lalakarin pa natin mula dito sa Bronte, puro tayo ng Tamarama Beach, maladaan tayo ng Mackenzie's Point, Dabu, tapos makakarating na tayo ng Bondi Bath. Bago pa man maging sikat itong nilalakaran ko ngayon, itong coastline na ito ay traditional land ng mga Aboriginal people dito sa Australia. Particularly ng Gadigal at ng Bajigal clan. Ginagamit daw nila yung lugar na ito noon sa pangingisda, pagkain, pagtitipon, lalo na kasi sobrang yaman daw ng dagat dito. Nandito na tayo ngayon sa Tamarama Beach. Itong Tamarama Beach ay sobrang delikado sa mga swimmers kasi sobrang taas ng alon dito. Kaya kung mapapansin nyo, wala masyadong nagsuswimming. So usually, ginagamit lang to ng mga surfers talaga. Pero ngayon, feeling ko dahil mataas yung alon talaga ngayon, walang tao. Bago pa man dumating yung mga Europeans noong 1800, wala pa tong walk path na nilalakaran ko syempre. Dati, Rona coastline lang ito at mabato. Ginagamit lang nila ito noon sa pangingisda, lighthouse lookout at ng mga rescue teams. At habang dumadami yung mga naliligo sa mga beaches dito gaya ng Coogee Beach at saka ng Bondi Beach, dumadami rin yung mga dronings at yung mga aksidente. Dahil daw doon, ginawa yung mga lookout paths para makita kung may nalulunod o may mga naaksidenteng bangka. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit may clear path dito ngayon. Tapos noong around 1920s to 1930s, mas naging organized yung Sydney sa mga coastlines. Doon na nagsimula yung mga pagsisemento, paglalagay ng railings, at yung paglalagay nila ng mga pool baths gaya ng Bronte Bath at ng Bondi Iceberg. Mula sa survival route, unti-unti itong naging recreational walk. Noong 1900, ni-recognize na ng council na special yung strip na ito. Kaya sa halip na i-develop yung mga buildings, mas pinili nilang i-preserve yung mga natural cliffs at yung views. Kaya ngayon, kahit nasa gitna ka ng city, feeling mo, nasa nature ka pa din. Nandito na tayo ngayon sa Mackenzie's Point Lookout. Kung makikita nyo, tanaw na dito yung Bondi Beach. Konti na lang. Lumalakas na yung ulan. Ito na yung pinakasikat na Bondi Iceberg Pool na ginawa pa noong 1929 para sa mga winter swimmers. Kaya Iceberg yung pangalan niya kasi para talaga siya sa mga swimmer ng winter.
Pero ngayon, kahit anong panahon naman, kapag malakas yung alon, marami pa rin pumupunta dito. Ang bayad para makapag-swimming dyan, $10. It's currently 8:37 ng umaga at nakarating na tayo dito sa Bondi. Natapos na natin yung Bondi to Coogee Walk.